I'm a private SR Class 103 sa Kalinga, Apayao. Tango mic namin yan, bali yan yung test mission namin. Nag-jump off kami through chopper, hinaul kami from 5 Operas Brigade to Kalinga, Apayao. First encounter yung nangyari na doon pa lang sa namin, pagbaba namin galing ng chopper, binaba kami ng chopper. Enkwentro na agad yung leading team namin. Yan yung una kong experience. Tapos nung naenkwentro kami na yon, yun pa yung unang-una naming nakuha namin na post. Bali nakuha namin yung post 1 nila. Pag-akyat namin, dun sa unang post nila, bali nakuha namin may mga bunkers, may mga so ang tao lang doon na namin na kalaban, mga NPA, is sila yung bali sila yung posting lang, 3 katao. After that, dire-diretso kami. Yung team naman namin na nag-leading, napakaraming mga landmines at saka yung tinatawag nilang suyak. Style Vietnam. So yung time na yun, landmines yung second team. Bali nakaligtas kami sa landmines. Yung second team ang landmines, may wounded na kami kaagad nun. Yung time na na-wounded na kami, patawag uli ng chopper para At the second day, habang nasa patrolling kami, naengkwentro yung second platoon na bali hindi namin sila kasama, ibang axis nila. Minonitor namin sila sa radyo. Hindi namin nakalain na meron na palang paparating na kalaban sa bali binabagtas yung trail na pinagpepwestuhan namin. Doon na naman uli, enkwentro na naman kami. Bali yung naenkwentro namin na yun is grupo ng mga nagtatanim ng landmines yun. Napatayan kami ng isang Kia namin si PFC Miro. Tapos isang nakuha rin namin na kalaban, patay, yun yung nagtatanim ng landmines. Pangatlong araw namin, sunod-sunod na yun, halos wala nang tigil yung enkwentro na yun hanggang sa matapos namin yung duration ng Tango Mic. Ang experience ko na yun is yun ang talagang the best ko na naranasan na experience, yung Tango Mic namin. Sumunod ko na na-assign naman ako ng Cotabato. At yun din, sa mga MILF naman. Experience ko doon. Nandun kami sa may Carmen Cotabato, sa may Malitubog, Maridagaw. Yung napatay yung CO namin, si late Captain Edward Lucero. Grabe yung nakuha namin na encounter na yun kasi ni-reinforcean namin yung 60 IB sa lugar na yun kasi naenkwentro sila. 4 ang patay namin. Kasama na doon si late Captain Lucero. Nangyari yun is nung gabi kami nag-jump up noon para tumawid ng ilog. I-reinforce namin yung tropa ng 60 IB. Pagdating namin ng gabi doon sa may pagtawid namin ng ilog, umuulan na ng mortar noon. So, ang ginawa namin, sa mismong ilog na yun ng pagtawid namin, standby muna yung tropa para kasi madilim, hindi namin pwedeng i-penetrate agad yung kalaban. Paintay kami hanggang umaga. At exactly 0600 na maliwanag na, dito na nakita na namin yung mga kalaban, kumakaway-kaway na sila, tapos naghahamon na sila. Ang layo nung kalaban namin noon is abot ng mga 100 meters. Mga 100 meters lang ang layo nila. Kaya kitang-kita namin sila at kitang-kita rin nila kami. So, yung nangyari na yun, ginamitan namin sila ng skirmishers.
Nag-by bounce ang bali nag-anong tropa nun. First platoon, second platoon, ganun na nangyari. More than mahigit kumulang mahigit kumulang 400. Yun na yung grabing bakbakan kasi walang walang cover. Ang cover lang namin nun is yung pagdapa lang, yun lang. Maswerte na kung may puno. So, dito inulan kami ng mga RPG. Kasi ang alam nila nung ina-assault namin sila, kaya RPG ang ginamit sa amin, hindi na kami ginamitan ng mortar kasi lumalapit kami sa kanila. Nung nakalapit na kami sa kanila, dito na kasi siyempre ang leading na, ang pinaka namin nung spearhead namin si Captain Lucero, tinamaan siya sa ulo. So nung nagtaka kami bakit yung pala carbine yung nakatama sa kanya, so hindi namin alam kung saan nanggagaling yung putok. Yung pala nasa may siya. Nasa may puno ng mangga, nasa taas, sniper pala yun. So doon kami nahirapan kung paano namin siya i-penetrate nung una dahil hindi namin alam kung asan yung putok nang gagaling. Nung nasundan ng pagkamatay ng tatlo pa, doon namin na-realize na nandun lang pala siya sa puno. So yun ang ginawa namin, inulan namin ng bala yung puno, 60, M203. Kasi nakuha namin yung namatay yung nandun sa may taas ng puno, pero nakatali yun, hindi namin na-recover. Tapos ang reinforce nun is umuulan, kaya ang nangyari nun, wala kaming air support. Hindi rin kami nakaano ng 105 nun. Gawa ang location kasi is dikitan na. Hindi rin umatras yung kalaban. So ang nangyari nung namatayan na kami ng 4, hold the line na lang kami. Alam na namin wala na rin yung leader namin, pero meron pa rin kami PL tsaka yung XO namin, kasama pa rin namin si Colonel Durante, si late namatay na rin to si Colonel na rin sana siya, si Paler. So, nung nangyari na yun, ang dumating na reinforce namin is yung yung 60 IB rin, bali sila rin yung nagano sa amin. Pinaatras lang kami para mai-segregate namin yung wounded at saka yung mga patay namin. Napilitan lumipad yung chopper para lang maka-segregate kami sa area. So yun yung enkwentro na mga hindi ko rin makakalimutan. Yung sumunod na naman is to year 2000, sa naman ito, sa may Narciso Ramos. Yung time na yun, meron na kaming batalyon. 4 SRB na yung namin nun, 16 company, 6 company, tsaka 4 company. So, kabady namin din yung MBLT 9, mga Marines. Yung gera na yun is yung isa ring hindi ko makakalimutang experience na talagang, kasi ayan yung pinaka ng all-out war na yung president pa si Erap nun. Pinilit namin nakuha yung Narciso Ramos tsaka yung Langkong. So nung nakuha namin yung yung area na yun, isa lang ang wounded namin. So sa kalaban, marami talagang namatay nun dahil sinuportahan kami ng OB-10 at saka yung mga 105. At the same time yung Marines, may kumpleto sila. Bali kami lang yung nakaano lang ng kasi minanyuberan namin sila. Gawing kami high ground sa may bandang kanan. Kaya nung nakuha namin yung highway. Nahirapan lang kasi yung mga yung mga tangke ng Marines kasi hindi nila akalain na nandun lang pala sa gilid ng highway yung mga may hawak ng RPG. So hindi naka-penetrate talaga sila nung time na yun. Kaya kami yung nagmaneuver sa taas, ang high ground, hanggang sa binaba namin sila. Nung nakuha na namin yun, hanggang sa nakuha na rin yung Camp Abu Bakar. Kasama rin namin na nag-operate din ng second SRB nun. Time pa ni General Coballes yun. Siya yun. Sa amin naman si Colonel Pebiar. Sumunod ng mga encounter ko na hindi ko makalimutan is yung sa may sa may parting Hulo. Team leader din ako nun. Nag-jump up kami. Bali 3 days lang siya, 3 days
ano lang yun, operation. Pero nung time na nakuha namin yung, yung mga objective, wala talaga kami na-encounter. Yung pagbaba na lang na hindi namin dinakalain na nandun lang pala yung kalaban sa malapit sa barangay. So, encounter kami noon, kakuha kami ng isang M16 na with no casualty sa kalaban na undetermined. Yun lang yung ko na experience ko sa encounter namin. Lalong-lalo na sa part ko kasi ako yung team leader ng mga time na yun. Ito yung isa pang may kwento ko sa Hulo na team leader ako, yun na yung encounter namin between Abu Sayyaf. Unang jump off namin, negative ang ano namin nun. Wala kami nakitang kahit ng mga tracks and traces nila. Pangalawang araw, ganun pa rin. Hanggang sa tinawag sa amin na bumaba na lang kami para flag na naman o forward. So pagbaba namin sa yung team leader ko, kasi nung binripping ako ng platoon sergeant namin na ito yung dadaanan namin, nakita ko kalsada. Kalsada siya, laging road, pababa ng barangay. So ang layo ng barangay is abutin pa ng mga 5 kilometers. So galing kami sa taas, pababa kami. Ang sabi ng platoon sergeant ko is, pababa na rin lang naman, sundan na namin yung kalsada. So nag-decide ako, sabi ko, sir, pwede tayong mangalsada pero gigilid tayo. Yung time na yun, nung gumigilid na kami, inano namin yung kalsada, nakita namin yung parang alanganin kami sa mga talaga sa mga trails. So sinabihan ko yung binripping ko yung lead scout ko na gilid lang siya ng gilid, lalo na kung may ambush area. Nung ginigilid na namin yung daan, malapit na kami sa mga siguro 3 kilometers na lang ang layo sa barangay. Namin yung may nakita kami dalawang bahay. So yung dalawang bahay na yun, sabi ko, obserbahan muna natin, upihan natin. After namin maupihan, mga 5 minutes na OP, ang ginawa nung kasama ko, ng lead scout ko, bumaba siya. Pagpunta niya doon sa nakakita siya ng paxhole. So doon na ako nagduda, sabi ko sa lead scout ko tsaka sa guide ko, is mag-advance na sila doon sa may kubo, dalawang bahay. Actually hindi siya kubo, bahay talaga siya. So nung nag-advance sila sa bahay, tumawag ako sa ICOM, sa PL namin kasi nasa likod. Inimpormahan ko tungkol sa naupihan namin. So nung naimpormahan ko na yung namin, yung PL namin, sinenyasan ako ng lead scout namin, nakita siyang mga tao doon sa kubo na naka-uniforme. So nag-alangan ako, baka tropa rin yan o mga friendly forces. Sabi ko, obserbahan mabuti. Mga ilang segundo lang, nagbakbakan na, nauna yung kalaban, pero naka-penetrate din yung tropa, kaya lang, yung na yun, is may tumumba, sabi ng lead scout. So yung tumumba, yun na yung kalaban. Kaya nung namin, nag-position ako ng skirmisher, para dun sa bahay, na naandun sila sa may ilalim, may paxhole pala sila. Hindi ko na, dinikitan ko na sila. Dinikitan ko na yung talaga. Ngayon tumawag yung namin, yung PL namin na backtrack kami. So sabi ko, bakit ba backtrack? May tumumba na isa. Malakas yung resistance ng kalaban nun. So sabi kong ganyan, sir, kailangan ko ng 90RR. Matagal pa bago nakarating yung 90RR. Meron naman akong 60, yun yung ko talaga. Pinangharap ko. Tsaka yung tropa ko na one team, yun ang mismong nagpaputok sa harapan. Although hindi ko nakikita yung sinasabing tumumba, pero nakita ko dun sa may ilalim ng yung burst of fire ng kalaban. So sabi ko, kailangan ko talaga ng dahil may 60 yung kalaban ng 90RR. Ginawa ko na naman ulit, tinawagan ko yung one team namin, sabi ko ganyan doon. Ako na nag-initiate, sabi ko sa one team na team leader, kunin niya yung left flank ko kasi kalsada. Baka biglang may sumulpot. Kasi concentrate kami sa bahay. Dumating agad-agad yon si Sergeant Flores. Saka yung isang team, si Sergeant Camandero, inalalayan din ako sa may likod namin.
Yung 90RR nung dumating, doon na tinuro ko yung bahay kung saan dapat niya iputok yung 90RR para ma-demoralize sila. So, ganun na ang ginawa nung gunner ko. Iharap niya doon sa sa ilalim ng bahay kasi mataas yung bahay na yun eh. Sa ilalim lang dahil doon nakaposisyon yung kalaban, doon yung bunkers nila. Mga 3 putok ng 90RR, nag-decide ako na assaultin kasi nawala na yung resistance ng kalaban. May naririnig kami pero palayo ng palayo, ibig sabihin nag-backtrack na sila. Na sila atras. So, inorganize ko yung team ko na kailangan naming assaultin yun. May iwan yung nasa left flank, mag-security sila. Yun ang ginawa namin nun. So, pagkakuha namin ng inassault ko yung bahay, pina-search ko yung sa taas ng bahay, nakakuha kami ng isang M16. Bali yung sinasabi nilang tumumba, na hindi namin alam kung patay siya or buhay kasi dinala yun ng kasama nila. So, nung na-assault ko yung na yun, sinicure namin yung paligid. Saka ko tinawagan yung namin, PL namin na clear na. Wala na yung kalaban. So, recover kami isang M16. After ng encounter na yan, tumawag yung namin, battalion commander namin na pinabababa na kami. So, yun, bumaba kami sa proper ng hulo. Doon na kami nag-organize uli. Negative casualty kami, negative wounded. Sa kalaban na undead, pero ayon sa according sa UMINT, yung mga ng intel din natin, is ang patay doon is 3. Tapos yung wounded is kulang-kulang 10 yung wounded nila daw noon, yung time na yun. So other documents recover? Their documents recover, nakakuha kami ng mga yung isang bandoler ng isang M14, isang M16. Tapos mga subversive documents na nagpapatunay na sila Abu Sayyaf. Lessons learned sa encuentro na yon, yung na yon is nagkaroon kami ng doon ng alanganin kasi na ma-assault agad eh. Kaya na nila yung yung kalaban nun. Na-segregate nila yung mga wounded nila. Siyempre maganda na rin yun, nag-ingat kami unang-una. At saka yung time na yun na wala talaga kaming casualty nun, yun ang unang-una kong iningatan. Yung wala kaming wounded man lang. So mga lesson learned pa doon yung dapat talaga hindi ka mangangalsada. Iwasan ng kalsada, lalong-lalo na wag magre-relax pag pababa na or pauwi na. So yung time na yun is medyo nag-relax din kami noon. May camping rin, pero pumapasok pa rin sa isip ko yung Ranger SOP. Kaya hindi kami sa naunahan kami kasi nag-alangan yung yung kasama ko kasi ang uniform niya is pareho sa 1st Division Tabak. So ang ng tropa noon is baka kasama. Kaya nauna ng putok yung kalaban pero walang tinamaan sa tropa. Simula nung naging team leader ako sa sa kumpanya, isa lang leadership ko is yung pakikibagay unang-una, tapos makisama ka sa mga junior. At the same time, pakita mo rin sa kanila na dapat na maging ka sa kanila, hindi yung although meron talagang mga hindi maiwasang may mga kasi company yan, may mga inom-inuman, pero number 1 diyan, huwag ka magmamawi at saka habang meron din kayong konting salo-salo, andyan pa rin yung mga advice kung paano mo sila turuan mo sila kung yung mga ginagawa mo, ganyan. Style ng leadership ko. Tapos sumunod, pagdating ko dito sa batalyon, sa 2nd SRB, style naman ng leadership ko is ganun pa rin yung unang-una, pakisamahan mo, pakibagay ka kung yung mga ng tropa, pero wag mong lulubos-lubosin din na makuha nila yung mo. Ang pinakamaganda dyan is pakisama ka lang, pakita mo sa kanila na isa kang model na sundalo para pamarisan ka rin nila. Ang pinakamahirap na sitwasyon ng tao, lalong-lalo na kung ikaw yung isang leader, is yung kung may problema siya, mapapansin mo naman yan meron siyang inaharap na problema.
i-ano mo kaagad siya, i-counsel mo kaagad siya. Kasi yan yung mawawala sa concentrate ng trabaho yung isang tao mo. Kausapin mo siya kung ano yung problema. Lalong-lalo na kung mabigat na yung problema niya. So, bigyan mo siya ng mga advice na kailangan hindi niya gawin yung ganyan-ganyan kasi yan yung unang-unang nagiging ano ng isang sundalo yung mag-awol kasi may problema. So, lahat ng problema kasi kayang-kayang lutasin yan basta magtulong-tulong lang. Yun lang naman ang pinakamahirap yung isang yan yung kaso ng mga awol sa babae, yan. Tapos nagkakaroon na ng problema kasi wala nang sinasahod. So, ang pinakamaganda dyan is yung counsel mo, yan. Dali mo siya sa maayos, hindi yung tuturuan mo lang kung ano-ano. Tapos idulog mo rin sa mga nakatataas para makatulong sila kung ano talaga yung lalong-lalo na kung napakalaki na ng problema. Kailangan lutasin. Kailangan ipaintindi mo sa isang tao yung role nila sa nila, kung ano yung mga position nila at ano yung dapat nilang anuhin. Lalong-lalo na kung halimbawa ang position niya is nasa office siya. Ipaintindi mo sa kanya kung ano yung dapat gawin niya, yung hindi yung nag-iisip siya kaagad na may duty na naman ako, puro ganun. May duty na nga ako sa opisina, may duty pa ako sa post. So, kailangan ipaintindi mo sa kanya kung ano yung magiging role pa niya at darating na role niya habang nasa serbisyo siya. Sa senior NCO, didevelop ko yung isang tao ko sa pamamaraan ng tuturuan ko siya. Kailangan turuan mo siya yung lalong-lalo na sa mga sa paghawak ng tao. Maging team leader siya at maging platoon sergeant. Ituro mo sa kanya kung ano yung dapat gawin at ipakita. Kung sa ituro mo sa kanya na habang lumataas yung niya, ranggo niya, mas tumataas ang responsibilidad niya. So kailangan hindi lang yung pag-duty yung nalalaman niya, turuan mo rin siya. Lalo na yung na tayo ngayon sa may mga computer na tayo. So turuan natin silang kung paano magtrabaho ng habang tumataas yung ranggo nila, tumatagal sa serbisyo. Kadalasan naman kasi hindi natin maiwasan yung officer natin at saka yung CO natin na is umiinit din ang ulo nila dahil sa trabaho. At saka siyempre hindi natin maiwasan din na magkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. So talagang kami ang nag-a-adjust. Mahirap, hindi mo pwedeng labanan ng opisyal mo at lalong-lalo yung mga high ranking sa'yo. So ang ginagawa namin, pag ganyan na nagkaroon ng misunderstanding, kami na kaagad yung nag-adjust na kahit na hindi sabihin na natin na may mali din sila kasi umiral yung init ng ulo nila. Sila pa rin yung dapat na So, kaming mga NCO tsaka mga kami na nag-a-adjust. Experience ko rin yan, nangyari yan sa akin. Kung kami nasagutan ng opisyal namin pero sa trabaho yun nung nasa Cotabato kami nun. Isip ko nun na may mali siya, may mali ako. So, ako pa rin yung adjust na kinausap ko siya, humingi ako ng paumanhin. Unang-una, style ko pag minomotivate ko yung isang tao ko, lalong-lalo na nung team leader ako is idinadaan ko sa sa banding. Magbabanding kami, kausapin ko sila. Siyempre, andyan na rin yung may konting kaharap na may ala kayo pero hindi naman lasingan talaga. So diyan ko nagagamit yung pagmo-motivate sa mga tao ko. Nakausap ko sila tungkol sa trabaho, ganito ganyan. Kung paano maging leader din, dapat gayahin nila ganyan. Doon yun ang ginagamit yung rin, tsaka yung banding din. Importante yan yung nakausap mo palagi yung mga tauhan mo, tsaka mga junior mo. Lalong-lalo na yung mga private.
Roll. Ginagawa ko para mapaganda yung daloy ng karir ko is trabaho lang. Dapat kung ano yung pinatrabaho sa'yo, yung trabaho mo rin. At hindi lang yun kung ano yung nakikita mo rin sa paligid na ano, kahit hindi mo trabaho, pwede mo rin siyang anuhin, lalong-lalo na kung mga junior mo yung nakikita mong maliit na sila. Tapos yung kung ano yung mga ano na inuutos sa'yo, is gawin lang ng gawin. Kahit na hindi kaya, go lang ng go para maganda yung karir mo. Inspiration. Sino? Sino nagbibigay sa'yo ng inspirasyon? Unang-una, nagbibigay ng inspirasyon sa akin, pamilya ko. Kasi kung wala akong trabaho, wala din sila. Kaya yung unang-una ko, pamilya ko talaga. Ang inspired ko talaga, inspirasyon ko. Para may pa. Para ano ko yung karir ko sa itong trabaho ko. Para talagang tumagal pa ako. Sa mga junior. Ah,